Kabanata 3381 hanggang Kabanata 3382. Kabanata 3381. Nang makita ni Hansen si Zero, siya at si Little Angel ay natututo kung paano magluto kasama ang chef na si Dragon Lady. Sobrang seryoso ang dalawa. Naantig ang puso ni Hansen sa tanawin. Tuwing bumabalik siya paminsan-minsan, si Zero at Little Angel ang palaging nag-aalaga sa kanya. Napakalambot ng kanyang puso sa ideyang iyon. Nang makita siya ng tatlong babae, tinawag siya ni Dragon Lady Chef. Nagsalita si Hansen kay Zero at ipinaliwanag kung bakit siya dumating doon. Sabi ni Dragon Lady, hindi mo kailangan hanapin si Zero para dyan. Kailangan mo lang hanapin ako. Magaling ako sa pagpatay. Tumingin si Hansen sa kumikislap na mga mata niya. Naisip niya, gusto ko lang nahiwain ng kaunti ni Zero. Patayin niya ako. Napaka-excited ni Dragon Lady na hilahin si Hansen sa training yard. Ang pagluluto ay pangalawa lang niyang paboritong gawin. Ang pinaka-paborito niyang gawin ay hulihin ang kanyang biktima. Si Hansen ay magiging perpektong huli. Pagpasok ni Hansen sa training yard, naroon na sina Lin Feng, Tang Xinliu, Qin Zuan, Wang Fujing, at Yi Dongmo. Sina Lin Feng at Yi Dongmo ay nasa gitna ng laban. Defensive-based ang kapangyarihan ni Lin Feng samantalang puro raw attacks naman si Yi Dongmo. Magkasalungat sila sa estilo. Napakasaya panoorin. Nang makita si Hansen, huminto sina Yi Dongmo at Lin Feng. Ipinaliwanag ni Dragon Lady ang sitwasyon at gusto niyang bigyan sila ng arena. Kumikislap ang mga mata ni Yi Dongmo. Tinanong siya si Hansen, gusto mo bang tamaan? Kung iyon ang gusto mo, bakit hindi ka nalang lumapit sa akin? Magaling ako sa pagpatay. Lumapit si Tang Xinliu at sinabi, ako dapat ang gumawa niyan. Masyado kang marahas. Masama kung mapatay mo si San mo. Kamakailan lang, nagsanay ako paano kontrolin ang knife skills. Magaling ako sa pagkontrol ng kutsilyo. Pwede kong ipangako na hindi ka mamamatay. Masasaktan ka lang, pero hindi ka mawawala ang kakayahan. Nang makita ang maliwanag na mga mata ni Qin Zuan at Wang Fujing, nalungkot si Hansen. Ano ba ito? Gusto ko lang ng ilang tama, at gusto nilang patayin ako. Go! 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 Nakapila na kayo sa likod. Ako ang nagdala sa kanya. Ako dapat ang unang tumama. Pinalayo ni Dragon Lady sina Yi Dongmo at Tang Xinliu. Sumasigaw siya. Nalungkot si Hansen sa narinig iyon. Dahil nandun siya, ayaw niyang umalis. Kaya, pumunta siya sa training yard. Pinapanood ni Yi Dongmo at Tang Xinliu mula sa labas. Nakita nila si Hansen na lumapit kay Dragon Lady. Ngumiti si Dragon Lady kay Hansen. Humawak siya ng isang bagay mula sa hangin, may presensya ng kutsilyo, at may puwersa sa kanyang mga kamay. Sinabi niya kay Hansen, sabihin mo sa akin kung saan mo gusto hiwain. Anywhere. Hiwa lang ng kaunti sa braso. Hindi kailangang masyadong malalim. Light mark lang. Nanood si Hansen sa pagsabog ng presensya ni Dragon Lady. Parang gusto niya siyang hatiin at balatin. Dali-dali siyang napawis. Sige, sisimulan ko sa balikat mo. Pagkatapos sabihin ni Dragon Lady iyon, tiniklop niya ang cutlery knife patungo sa braso ni Hansen. Sa tagal ng panahon, umunlad ang kakayahan ni Dragon Lady sa kutsilyo. Ang pinakamahalaga sa kanyang ascension ay ang kakayahang sirain ang mundo. Tumaas ang kanyang kapangyarihan at bilis. Nang mag-slice siya pababa, sobrang bilis niya na hindi mo makita ang hugis ng kutsilyo. Kahit na masundan ni Hansen ang trail ng kutsilyo, nagulat pa rin siya. Napakalakas ni Dragon Lady. Hindi lang niya balatan ang braso. Ang ginawa niya ay parang malaking chop. Parang pwede niyang putulin ang braso. Kung dati ito, hindi iniintindi ni Hansen ang ganitong attack. Madali niya itong maiiwasan. Ngayon, hindi niya ramdam o makita ang puwersang paparating. Hindi niya alam kung kaya niyang iwasan. Lumapit si Hansen. Mas mabilis siya sa inaasahan. Naiwas niya ang kutsilyo ni Dragon Lady, halos tumama na sa damit niya. Nang makita ni Dragon Lady ang pag-iwas ni Hansen, muling sumipa siya. Wala namang puwersa si Hansen sa galaw. Hindi gaanong mabilis ang bilis niya, pero nagagawa niyang iwasan lahat ng atake. Ang cutlery knife ni Dragon Lady ay malamig at flashy. Mula itaas hanggang ibaba, hindi niya nahawakan ang manggas ni Hansen. Stop! Nagmamadali si Dragon Lady. Naka-fork ang kaliwang kamay. Sinubukan niyang tusukin si Hansen. Gusto niyang ihagis siya sa hangin. Hindi na frozen ang katawan ni Hansen. Kaya pa rin niyang umiwas. Walang magawa ang fork ni Dragon Lady. Nagsipilyo si Dragon Lady. Ang boses niya ay parang lumang ugong. Maraming armas ang lumitaw sa likod niya. Isang buong gulong ng armas para pagpilian. Noong sinaunang panahon, hindi armas ang ginagamit sa labanan. Para lang sa pangangaso. Ang pagkain lang ang kailangan ng mga sundalo.
Gumamit si Dragon Lady ng iba't ibang armas para atakihin si Hansen. Ang mga armas ay misteryoso. Ang kakayahan niya ay kakaiba at malupit. Bawat armas ay may sariling espesyal na kapangyarihan. Kahit gaano karaming skills ni Dragon Lady, hindi niya ma-stun o masaktan si Hansen. Ang katawan ni Hansen ay parang bagyong may kidlat, umaatake at tumatakbo. Laging sapat ang kanyang galaw para umiwas. Naisip ni Hansen na kakaiba ito. Hindi na niya ramdam kung kailan o anong kapangyarihan ang ginagamit. Pero tuwing kailangan niya, nandyan ang kapangyarihan at bilis na kailangan niya. Tamang-tama sa bawat pagkakataon. Napakakakaiba ng pakiramdam. Kahit hindi tiyak ni Hansen kung anong kapangyarihan ang ginagamit, alam niya ang isang bagay, hindi nasira ang katawan niya. Malakas pa rin ang kanyang kapangyarihan. Hindi lang niya maramdaman. Hayaan mo ako. Nang maubos na ni Dragon Lady ang lahat ng tricks niya at hindi pa rin nasasaktan si Hansen, pumasok si Yi Dongmo sa training yard. Hawak niya ang kutsilyo pero hindi niya ito binunot. Lalong lumakas siya sa bawat hakbang. Lumapit siya kay Hansen at malamig na sinabi, ang Break World powers ko ay nakabase sa purong bilis. Kapag hinugot ko ang kutsilyo, mamamatay ang tao. Mag-ingat ka. Umatras si Dragon Lady sa isang sulok. Lumapit si Yi Dongmo kay Hansen na parang dagat na may malalakas na alon. Inilagay niya ang kapangyarihan sa maximum. Sa susunod na segundo, lumabas ang kutsilyo ni Yi Dongmo mula sa scabbard. Naramdaman ng mga nakakita ang presensya ng air knife. Parang walang nakikitang liwanag, pero parang tumama sa lalamunan nila. Nagulat ang mga tao. Napakalakas ng kutsilyo ni Yi Dongmo. Ramdam ng lahat ang paghiwa sa lalamunan sa pamamagitan ng panunood lang. Hindi nila alam ang sitwasyon ni Hansen, kaya hindi nila masabi kung makakablock siya. Hindi plano ni Hansen na i-block. Ang katawan niya ay sumusunod sa nakikita, parang hangin. Unti-unti siyang umatras. Mabilis ang kutsilyo, pero na-miss. Nagulat pa si Yi Dongmo. Pagkatapos ng shock, tuloy-tuloy ang kamay ni Yi Dongmo sa mabilisang strikes. Bawat swipe ay mas mabilis kaysa sa nakaraang isa. Ang mga slash ay kasing bilis ng hangin na nagbabago ng kulay. Parang libu-libong wind blades ang sumasayaw. Pero kahit isa, hindi nagalaw ang manggas ng damit ni Hansen. Kabanata 3382. Hayaan mo akong gawin. Kalma ang boses ni Wang Fujing. Nang lumapit siya sa battleground, bigla siyang nag-teleport at lumitaw sa likod ni Hansen. Sinubukan niyang hampasin ang mga balikat niya gamit ang kanyang mga paa. Hindi magagamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura. Hindi niya dapat alam kung ano ang plano ni Wang Fujing mula sa likod, pero sa hindi maipaliwanag na paraan, nakita niya ang lahat ng kilos nito. Lumipat ang kanyang katawan ng paalang. Naiwasan niya ang atake ni Wang Fujing. Mukhang alam ni Wang Fujing na iyon ang mangyayari. Hindi niya naitama ang kanyang atake. Nag-teleport siya sa ibang lugar. Lumitaw siya sa tabi ni Hansen at muling sinubukang hampasin siya gamit ang paa. Hindi umatras si Hansen. Lumapit siya kay Wang Fujing at sinundan ang kanyang galaw. Hindi gumana ang sweep attacks ni Wang Fujing. Hindi niya matamaan si Hansen. Nanginginig si Wang Fujing. Biglang nahati ang kanyang katawan sa ilang kopya ng sarili niya. Sa iba't ibang posisyon at anggulo, inilunsad ng mga clones ang lahat ng kanilang kayang gawin. Mula sa langit at lupa, parang maraming Wang Fujings ang umatake kay Hansen. Patuloy na gumalaw ang katawan ni Hansen. Para siyang propeta. Nilagay niya sa walang katapusang atake ni Wang Fujing. Kahit gaano pa siya magalit, hindi niya magawang saktan si Hansen. Malamig na sumigaw si Yi Dongmo. Nakahanap siya ng tamang pagkakataon para ipwesto si Hansen sa isang sulok pero umikot ang katawan ni Hansen. Lumabas siya mula sa sulok na hindi niya dapat mailabas at naiwasan ang mga atake ni Yi Dongmo. Sakop ng walang katapusang teleportation attacks ni Wang Fujing at mga kutsilyo ni Yi Dongmo ang buong training yard, pero wala ni isa sa kanila ang nakasakit kay Hansen. Masaya si Hansen. Kahit hindi niya ramdam ang kapangyarihang ginagamit niya at hindi niya magamit ang Geno Arts, nahuhubog ang natural na reaksyon ng kanyang katawan. Nasasanay siya sa bagong paraan ng pakikipaglaban. Hindi umatake sina Lin Feng at iba pa. Sina Wang Fujing at Yi Dongmo ang umatake kay Hansen, pero hindi nila siya masaktan. Kahit sumali pa sila, walang silbi. Sabi ni Qin Zuan kay Zero, ikaw naman. Hindi nagkakamali ang kapangyarihan ni Zero. Kung may makakatama kay Hansen, siya iyon. Sa katunayan, dahilan kung bakit hinanap ni Hansen si Zero ay para gamitin ang falsified Sky Sutra niya at tingnan kung kaya ba siyang saktan. Umaasa siyang matrigger ang kapangyarihan ng katawan niya. Tumango si Zero. Itinaas niya ang kamay parang kutsilyo. Tumahimik siya at sinubukang hiwain si Hansen. Sumiklab ang falsified Sky Sutra power sa braso ni Hansen. Hindi niya sinasadya na patayin siya. May cause power?
ang falsified Sky Sutra, kaya pareho ang epekto kahit saan tumama. Humiwalay si Zero. Nakaramdam si Hansen ng alarm sa puso. Humataw siya ng kamay. May tunog na, ding, at crunching. Parang nabasag ang baso ng kamay niya. Walang silbi ang falsified Sky Power. Maayos ang katawan mo. Malakas ito. Bakit sinasabi mo na hindi mo ramdam ang kapangyarihan mo? Ginagawa mo lang kaming seloso. Galit na sabi ni Tang Xinliu. Talagang hindi ko ramdam ang kapangyarihan sa katawan ko. Habang nakikipaglaban at naapektuhan ng kapangyarihan ninyo, parang kaya pa rin ng katawan ko na tumugon. Pero reaksyon lang iyon. Hindi ko ramdam ang kapangyarihan. Hindi rin ako makagamit para makipaglaban. Huminto ang tatlo habang sinusubukan ni Hansen na maramdaman ang kanyang katawan. Wala siyang need-detect na kapangyarihan. Para lang siyang ordinaryong tao. Nagsagawa si Hansen ng ilang tests. Napansin niya na parang salamin ang katawan niya. Mas malakas ang kalaban, mas malakas ang reaksyon ng katawan niya. Mahina ang kalaban, hindi makapag-release ng explosive power. Kaya hindi niya kontrolado ang sariling kapangyarihan. Kung simpleng tao lang ang kalaban, ordinary power lang ang magagamit niya. Ano ba ito? Hindi maintindihan ni Hansen kung paano naging ganito ang katawan niya. Hindi siya masaya sa pagbabago dahil hindi niya magamit ang malalakas na kapangyarihan. Kailangan niya ng malalakas na kalaban para lumabas ang mataas na reaksyon. Kapag mahina ang kalaban, tugon lang niya. Pantay lang sila. Hindi niya maintindihan ang dahilan ng pagbabago ng katawan niya. Kailangan niyang hintayin si Mr. White para sa sagot. Tungkol kay Han Yufei, hindi niya balak bumalik. Tiyak siyang baliw ang bawat researcher. Wala akong silbi dito. Wala rin akong Geno Arts. Hindi ako makakabalik sa sanctuaries. Kailangan kong hanapin si Little Flower para dalhin ako. Hinanap ni Hansen si Little Flower. Biglang kumislap ang langit. May nagbago sa Geno tablet. Leader ng 31st Sky, Wang Yuhang. Tiningnan ni Hansen. Kumikinang ang Geno tablet na may ilang salita. Kumikinang rin ang 31st Sky. May bagong leader. Masaya si Hansen. Hindi patay ang Little Uncle. At siya pa ang leader ng 31st Sky. Pumunta si Wang Yuhang sa 31st Sky pero hindi bumalik. Gusto ni Hansen siyang hanapin. Pero baka maakit ang pansin ng God Chaos Party at Chinshu. Maaaring mapatay si Wang Yuhang, kaya hindi na siya naghanap. Nang makita si Wang Yuhang na umaakyat sa leader seat, natuwa si Hansen. Masaya rin ang buong Space Garden. Hindi nagtagal, may anino na sumire sa space at dumating. Nagmamaneho ng makinang na bike. Si Wang Yuhang iyon. Little Uncle, interesting ka. Leader ng 31st Sky, ha? Tawanan ni Tang Xinliu. Nagbigay ka ng reputasyon sa humanity sa buong Geno Universe. Medyo malungkot ang itsura ni Wang Yuhang. Tigilan niyo ang kwento. Halos mamatay na ako. Ano ang nangyari? Tanong ng lahat. Gusto ni Wang Yuhang magsalita, pero hindi. Lumapit siya kay Hansen at hinayla sa tabi. Saan mo? Dito ka. May itanong ako sa'yo. Nang mahayla, tanong ni Hansen, ano iyon, Little Uncle? Tiningnan ni Wang Yuhang kung walang tao sa paligid. Lumapit sa mukha ni Hansen at tahimik na tanong, saan mo, kilala mo ba ang isang napakagandang babae? Hindi maintindihan ni Hansen kaya sumagot, Little Uncle, maraming magagandang babae ang kilala ko. Alin ang tinutukoy mo? Mabilis na sinabi ni Wang Yuhang, isang magandang babae na mukhang kaya niyang sirain ang langit. Ibig mo bang sabihin ang babae na may kapangyarihang maging leader? Tanong ni Hansen. Mas malakas pa sa iyon. Nang natrap ako sa 31st Sky, nasaktan ako ng husto. Halos hindi na ako makabalik. Sinabi niyang pinatawad niya ako para sa iyo. Nakakaawa iyon. Galit si Wang Yuhang. Ano ang itsura niya? Ano ang ginawa mo? Tanong ni Hansen, curious. Para magalit si Wang Yuhang, siguradong malupit ang ginawa ng babae. Hindi ko alam ang hitsura niya dahil may puting maskara. Hindi ko nakita ang mukha niya, pero sinabi niyang kaibigan ka niya. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Nang maging leader ako ng 31st Sky, nakakalibot pa rin siya sa 33 skies. Nakakatakot ang kapangyarihan niya. Sinabi niyang sabihin ko sa iyo, huwag kang babalik sa 33 skies.